Isipin mo na lang to, dalawang manlalaro, dalawang malalaking pangalan, at isang koponan na desperado ng baguhin ang kinabukasan nila. Ito yung usap-usapang trade na parang bubuga ng putok kapag naganap. Pero ang tanong, posible ba talaga itong mangyari o panaginip lang ito ng mga fans? Kung sinusundan mo ang balitaan sa basketball ngayon, malamang narinig mo na ang pangalan ng dalawang manlalaro na parating isinasabay sa isa't isa tuwing pinag-uusapan ang susunod na galaw ng isang malaking koponan sa Los Angeles. Isa sa kanila ay isang matipunong forward na kayang manindigan sa parehong offense at defense, ang tipo ng manlalaro na halos lahat ng koponan ay naghahanap. Ang isa naman ay isang mataas at maaasahang center, isang solidong backup na pwedeng pumasok anumang oras at hindi babagsak ang laro. Pero dito papasok ang tunay na tanong. Kung isa lang sa dalawa ang pwedeng makuha, alin ba talaga ang dapat unahin? Sabi ng marami, mas malaki ang epekto kung makukuha yung forward dahil ito mismo ang puwang na matagal nang kailangan punan ng koponan. Ang center, kahit magaling, ay hindi kasing urgent na pangangailangan. Mayroon ng mga alternatibong pangalan sa merkado na mas mura at mas simple kunin. Pero ano kung, at dito papasok ang kaba, parehong makukuha. Ano kung hindi na kailangang pumili? Doon nagiging kapana-panabik ang lahat dahil kung mapagsasama ang dalawang ito sa iisang roster, maaring lumipat ang buong direksyon ng koponan sa loob lang ng isang gabi. Ngunit bago pa man tayo madala sa saya, kailangan nating harapin ang katotohanan. Hindi ito simpleng usapan ng gusto ko, kunin ko. May mga hadlang. Malaki ang mga hadlang. Una sa lahat, parehong bagong pumirma ng malalaking extension ang dalawang manlalaro. Ibig sabihin, malaki rin ang sahod nilang dinadala papasok sa anumang deal. Pagsamahin mo ang dalawang sweldo at aabot ka na sa halos 4 milyong dolyar na kailangang balansehin sa ilalim ng patakaran ng liga. Hindi biro yon. Kahit gaano pa kagusto ng koponan na kunin silang dalawa, kung hindi tama ang numero, walang mangyayari. Pangalawa, kailangan ding itanong, gusto ba talaga ng kabilang koponan na ibenta silang dalawa? At dito lumalabas ang kawili-wiling detalye. Oo, handa na silang pakawalan ng dalawa. Pagod na sila sa mga kontratang minana pa sa dating management. Gusto nilang maging malaya, magkaroon ng puwang para bumuo ulit mula sa umpisa. Kaya naman, hindi imposible. Pero kailangan munang malutas ang problema sa numero. Dito na papasok ang malaking hamon. Para makuha ang center, kailangan ng mga assets, mga future picks, mga batang manlalaro, kahit ano na may halaga. Para sa forward, mas malaki pa ang presyo dahil mas mahaba ang kontrata niya at mas malaki ang tiwalang ipinapakita sa kanya bilang manlalaro. Kaya kung parehong gusto mong makuha, dapat handa kang magbigay ng malaking bahagi ng iyong hinaharap. Mga draft pick, mga pick swap, at posibleng ilang batang manlalaro na pinaglalaanan mo ng pag-asa. At heto na ang totoong suspense. Paano nga ba ito magiging posible sa totoong buhay? Kailangan mo munang bumuo ng paraan para makabawas ng sapat na sahod. Ipagpalagay na may 4 na manlalaro kang isasama sa deal na maglalabas ng sapat na puwang sa cap. Malapit ka na, pero kulang ka pa rin ng ilang milyon. At doon lalabas ang pinaka-interesanting bahagi ng buong kwento. May isa pang manlalaro sa roster, isang batang atleta na may sikat na apelyido na maaring maging susi para makumpleto ang buong puzzle. Kung ipapadala ito sa ibang koponan na desperadong gustong makuha siya dahil sa pangalang dala niya, biglang lalabas ang natitirang puwang na kailangan. Kung hanggang ngayon ay nahook ka sa kwentong ito na ang tamang oras para i-share mo ito sa kaibigan mong sunod. Din sa basketball, dahil malapit na tayo sa pinakamainit na bahagi. Kaya't heto tayo. Kung mangyayari itong lahat, ilang pick, ilang batang manlalaro, at isang malaking desisyon na maglalagay sa lahat ng panganib, ang koponan sa Los Angeles ay maaring makuha ang dalawang manlalarong matagal ng pinapangarap ng mga fans. Pero syempre, hindi ito magiging perpekto. Ang natitirang bahagi ng roster ay puno na lamang ng mga batang manlalaro na kailangang patunayan ang sarili. Mga rookie, mga undrafted, mga taong walang malaking pangalan pero puno ng gutom na tumaas. At sa totoo lang, para sa marami, ayos lang yon. Dahil minsan, ang tunay na lakas ng isang koponan ay hindi nakasalalay sa bilang ng superstars,
kundi sa determinasyon ng mga batang gustong patunayan ang halaga nila. Sa panig naman ng kuponang nagbebenta, malaking panalo rin ito para sa kanila. Makakawala sila sa malalaking kontrata, makakakuha ng maraming future picks, at makakakuha rin ng mga batang manlalaro na maaari nilang hubugin sa sarili nilang direksyon. Hindi lang basta trade ito. Isang pagkakataon ito para sa dalawang koponan na muling itayo ang kanilang hinaharap. Kahit magkaibang landas ang tinatahak. Kaya mangyayari ba talaga ito? Kung tatanungin mo ako, malaki ang posibilidad pero hindi ito garantisadong mangyayari. Marami pang kailangang mag-align. Ang tamang numero, ang tamang alok at ang tamang timing. Pero ang isang bagay na sigurado, kung mangyayari man ito, mababago nito ang direksyon ng dalawang koponan at magiging isa itong kwentong pag-uusapan ng matagal-tagal. Ito ang uri ng kwento na nagpapaalala sa atin kung bakit natin mahal ang sport na ito. Hindi lang dahil sa mga punto sa scoreboard, kundi dahil sa mga desisyon, panganib at pangarap na nakasalalay sa bawat trade. Kaya kung sa tingin mo ay kwentong dapat malaman ng iba, huwag kang mag-atubiling i-share ito. At kung gusto mong mas marami pang ganitong pagsusuri at kwento sa likod ng mga iyan na kadibi kuraro. Esisyon sa basketball, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para hindi ka mahuhuli sa susunod na malaking balita.